Magandang araw mga kababayan. Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, sa panahon kung kailan kailangan natin ng matapang, matino, at makabayang leader, may mga taong pilit na sinisiraan ang ating Defense Secretary, si Gibo Teodoro. Ang dahilan, isang luma at paulit-ulit ng pinabulaan ng issue. Pero bakit ito binubuhay ngayon? At sino ang nakikinabang? Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Muli na namang binabalikan ang isyu ng Maltese passport ni Secretary Gibo, na legal naman niyang nakuha noong 2016 sa ilalim ng Investment Citizenship Program ng Malta. Pero ito ang dapat tandaan, bago pa man ang 2022 elections, mismong si Teodoro ay voluntaryong nag-renounce ng kanyang Maltese citizenship. Ginawa niya ito sa harap ng Commission on Elections, Bureau of Immigration, at Commission on Appointments. Lahat ng ahensya ay nagsabing wala siyang nilabag na batas. Kaya bakit ngayon lang ulit pinapalaki ang isyong ito? Ayon sa Philippine Constitution, bawal ang dual citizen sa mga sensitibong posisyon, at tama naman yun. Pero ang mahalaga, hindi na dual citizen si Gibo nang siya ay maghain ng kandidatura. Malinaw ang dokumento, malinaw ang proseso, walang tinago, walang nilabag. Kung ang batas ay nasunod, saan nanggagaling ang kontrobersya? Simple lang. Ngayon na si Gibo Teodoro ay isa sa mga pinakamalakas na boses laban sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ngayon na pinapalakas niya ang armed forces. Ngayon na hinihikayat niya ang buong military na tumindig para sa soberanya ng Pilipinas. Biglang may gustong manggulo, may mga gustong sirain ang kanyang kredibilidad. Bakit? Kasi may mga taong natatakot sa kanyang prinsipyo, sa kanyang tapang, at sa kanyang integridad. Kapag hindi mo kayang talunin ng isang tao sa prinsipyo, sirain mo na lang siya, yan ang laro ng mga desperado. At kung iisipin natin, hindi lang simpleng paninira ang nangyayari, ito ay bahagi ng mas malaking pattern ng foreign influence operations. Sa mga nagdaang taon, nakita natin kung paanong ginagamit ang social media para magpakalat ng maling impormasyon, para sirain ang tiwala ng taong bayan sa mga institusyon. Hindi na ito teorya, may mga dokumentado ng ulat mula sa mga eksperto, international think tanks, at intelligence communities. At madalas, ang target, mga leader na nagpapakita ng paninindigan kontra sa mga banyagang interes. Si Secretary Gibo Teodoro ay isa sa mga pangunahing arkitekto ng kasalukuyang Defense Modernization Program. Isa sa mga advokasya niya ay gawing self-reliant ang Pilipinas pagdating sa military capability. Hindi lang tayo dapat umasa sa mga donasyon o foreign surplus, dapat magkaroon tayo ng sariling kapasidad para magtanggol. Kasama rito ang pagsuporta sa local defense industry, mas mahigpit na cybersecurity policies, at pagkuha ng modernong kagamitan para sa Army, Navy, at Air Force. Nitong mga nakaraang buwan, pinangunahan ni Secretary Gibo ang pagbuo ng updated National Defense Strategy. Nakatuon ito hindi lang sa external defense, kundi pati sa disaster response, information warfare, at interagency coordination. Ibig sabihin, hindi lang armas at barko ang kailangan, kundi malinaw na plano, matatag na sistema, at tapat na liderato. Kung may leader tayong tulad ni Gibo na seryosong isinusulong ito, bakit bigla na lang siyang pinupulaan? Ang tanong ngayon ay simple, handa ba tayong ipagpalit ang isang matinong leader para sa maingay na intriga? Sa panahon ngayon, masyado nang madali para sa mga troll at propagandista na baguhin ang naratibo. Isang article lang, isang social media post, isang edited video, at pwede nang sirain ang reputasyon ng kahit sinong public servant. Kaya mahalaga rin ang papel nating mga mamamayan, dapat marunong tayong magsuri. Hindi lahat ng trending ay totoo. Hindi lahat ng isyong viral ay patas. Kung tunay tayong may malasakit sa bayan, suportahan natin ang mga lider na nagtatrabaho, hindi ang mga lider na nagpapabida. Si Secretary Gibo ay hindi showbiz, hindi siya palasigaw, hindi siya paladrama. Pero consistent siyang gumagalaw para sa kapakanan ng bayan.
At kung mas marami sa ating mga opisyal ang may parehong prinsipyo at integridad, mas magiging handa tayo sa anumang banta, mula sa loob man o labas ng bansa. Hindi rin malayong may mga nasa gobyerno na nag-aambisyon sa kanyang pwesto. At huwag na tayong magpanggap, may mga dating kaalyado ng nakaraang administrasyon na gustong gamitin ang isyong ito para makascore ng murang political points. Guibo is a threat, not to the nation, but to those who benefit from weakness and chaos. At sino ang pinapaboran kapag pinahina ang liderato sa defense? Siyempre, ang dayuhang umaangkin ng ating teritoryo. Alam nyo, marami sa mga nagtitiwala kay Guibo ay hindi dahil sa posisyon niya ngayon, kundi dahil sa matagal na niyang record ng serbisyo. Naging Defense Secretary siya noon sa ilalim ni Pangulong Arroyo, at kahit noon pa, kilala siyang matapang, tahimik, at matino. Hindi siya trapo, hindi siya populista, pero trabaho lang ang focus niya. Isang kaklase niya sa UP Law Class of 1989 ang nagsabi, "Top-notcher yan sa bar, alam niya ang batas, hindi siya papasok sa gobyerno nang hindi linis ang papeles." Hindi sila palaging magkasundo sa pananaw, pero sa integridad daw ni Guibo, hindi kailanman nagduda ang taong ito. Pakinggan natin ang Chief of Staff ng Armed Forces na si General Romeo Bronner Jr. There is absolutely no doubt about his loyalty. He has always stood for country above all. Kung ang buong militar ay nagtitiwala sa kanya, bakit tayo magpapadala sa intrigang walang basehan? Ang dapat tanungin, kanino ba talaga naglilingkod ang mga nagpapakalat ng issue? Responsibilidad ng media ang maghatid ng totoo. Pero ang nangyari, hindi kinontak si Guibo, hindi hinanap ang buong kwento. Pinalabas agad na parang may itinatago. At ang timing, sakto sa pag-init ng tensyon sa West Philippine Sea. This is not investigative journalism. This is sabotage. Sinasadya nilang guluhin ang isip ng taong bayan, para pahinain ang isang opisyal na tumatayo para sa Pilipinas. Mga kababayan, huwag tayong magpagamit. Walang perpektong leader, pero meron tayong Secretary of National Defense na matalino, matapang, at malinaw ang paninindigan. Siya ang kailangan natin sa panahon ng banta. Hindi ang paninira, hindi ang drama, at lalong hindi ang kasinungalingan. Guibo Teodoro did what was right. Ginawa niya ang nararapat sa batas. Hindi siya nagtago, hindi siya lumihis. Ngayon, trabaho pa rin ang inuuna niya, ang pagtanggol sa bansa. Panahon na para tayo naman ang manindigan para sa kanya. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil malinaw kung sino talaga ang may malasakit sa bayan. Kung nagustuhan niyo ang talakayan natin ngayon, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang content tungkol sa mga isyong pangseguridad, modernisasyon ng sandatahang lakas, at tunay na pagmamalasakit sa bayan.